particularly ngayon pong araw po na ito, as we celebrate Easter Sunday, ito po yung dapat po nating ipasa po ngayon. The proof that must be passed on. Ito po yung title po natin ngayon. Ang katunayan, ang ebidensya na dapat po nating maipasa po sa iba. Okay? Ang text po natin ay nasa Matthew 28:5-7. But the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you." Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli, tulad ng sinabi niya sa inyo. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay." Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, "Puntahan niyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin ninyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi sa inyo." Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw po na to. Thank you so much, Lord, for the power of the resurrection that we experience, O God, in our lives. Salamat po na buhay po kayo. Hindi po kayo nanatili sa libingan. At ito po, Panginoon, ay napakatibay na katuruan na kinikilala po namin. He is the Lord of Lords and He is the King of Kings. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong katapatan sa amin. At ngayon pong umaga, Panginoon, sa amin pong meditation of your word, speak to us, O God. Maglagay ka ng vacuum sa amin pong mga puso na makapenetrate ang salita po ninyo at makakilos po ito sa buhay po namin. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang big idea po sa atin pong pag-aaral, the resurrection of Jesus is proof that must be shared, multiplied, and lived out with power and presence. Ano daw po mga kapatid? Ang resurrection or muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, ito yung pruweba na kailangan po talaga nating maibahagi sa iba. Kasi pinag-usapan po natin kung ano yung dapat nating i-pass it on. So ito po yung bagay na dapat po nating i-share, ibahagi, i-multiply. In other words, hindi lamang po isa, kundi po talaga lumaganap. Ito po ang katotohanan po na to na dapat po hindi mapigilan. Kasi po itong fact na ito, kung paano nga po, kung minsan yung mga fake news, di po ba? Mga fake news nga po kumakalat eh. How much more, ito pong proof na ito, itong katotohanan na ito na siya po ay nabuhay. It must be shared, multiplied, hindi po tayo tumitigil na ibahagi at ipinamumuhay po natin yung power of His resurrection. Alam po ninyo, before Jesus Christ rose from the dead, He had already told His disciples about this. Makikita po natin yan sa Matthew 16:21. Hindi po random na nangyari yan, okay? Dito po natin makikita ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang kapangyarihan na ibigay ang kanyang buhay at muli siyang mabuhay na muli. Kasi po, ito po ay hindi random na nangyari, kundi po ito ay sinabi na niya before pa. Sa Matthew 16:21, sabi po diyan, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, na mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan, at siya'y ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Yan po ay sinabi na po niya sa kanyang mga tagasunod, sa kanya po mga alagad. Imagine how it felt, mga kapatid, no? Heto si Jesus, tapos sinasabi niya, ibibigay ko yung aking sarili, I will be crucified on the cross, but on the third day, I will rise again. Alam po ninyo, kung kayo po yung kausap ni Jesus, it will give you hope. Kasi si Jesus, He spoke about victory, He spoke about hope. Grabe po yan, ano? Yung
Yung po bang nakaharap ka na sa napakadinding pagdurusa, nakaharap ka na sa matinding sakripisyo, lalo na po kay Jesus sa cross, but He speaks about hope, He speaks about victory. Sana po ganyan po tayo. Tayo po ba? Kadalasan nakakaramdam po tayo ng hopelessness. Sino po yung ganon? Sa mga umiidad, lalo na po siguro mga kapatid. Kuminsan parang may sumakit lang sa iyo, ano na naman to? Yan, nawawala na po tayo ng pag-asa. Di ba? Pinupulikat na naman ako. Ting madaling araw, pinupulikat ako. Ano naman kaya ang kadalasan po, alam po ba ninyo, pagka po sinili po ninyo ang pinanonood ng mga oldies, yung mga 60 above, sino po tinitingnan po nila sa Facebook? Si Doc Willie Ong, di ba? Si Doc Willie Ong talagang pinakikinggan po nila. Kala po ninyo, busy yung pala, papaano tanggalin ang rayuma. Di ba yung mga ganyan? Yan po mga pinanonood. Meron pa isang doktor eh. Sino pa isang doktor? Kaya yung isang doktor na kaibigan mo? Ay, hindi may nabutan. Okay. Marami po mga doktor po ngayon na kumikita naman kasi sila sa pagbablog po nila. So malamang yan po yung mga pinanonood po natin. Alam po ninyo, kadalasan, pag nakabalita po tayo ng mga hindi magaganda, we lose hope. Alam po ba ninyo, kami po ay bumili po ng LPG last 3 weeks. Alam po ninyo, magkano bili po namin? $9.70. So after 3 weeks, na-alarma po si Ate Tess, baka magmamahal po yan. Matindi po si Ate Tess pagka sa pagtataas ng mga presyo. Meron yan discerning spirit. Sabi niya, baka magtaas. And totoo po mga kapatid, kasi po tumawag po ako, tumaas na po. Yung pong 970 naging 1170. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, magkano na po ngayon? Sa iba po, 16. Nabalitaan ko po sa Bicol, 18. Grabe po yan. Kaya nagputol-putol na po ako ng puno sa gilid po ng bahay po namin. Dati po, tinatapon ko po yan sa labas ng bakod. Ngayon po, hindi, inipon ko. Just in case magkahirapan, may panggatong po kami. Okay? So, in other words, pag meron po tayo, nakukonfront po tayo ng mga problema, we lose hope, nakakalimutan na po natin, may pag-asa talaga sa buhay. Hello mga kapatid. Meron pong pagtatagumpay, meron pong victory. And nung banggitin po ito ni Jesus, indeed, He rose on the third day. The tomb was empty. Wala pong laman yung kanya pong libingan sapagkat siya po ay bumangon mula sa mga patay. So the resurrection is the proof of His power. Ito po mga kapatid ay kapangyarihan para po sa Kanya. And it should be the starting point of our mission. Alam po ninyo, bumaba po yung anghel, nahandon po si Mary Magdalene at ang isa pa pong Mary para tingnan po ang libingan ni Jesus. Pero lumindol, tapos bumaba ang isang anghel, iginulong po yung bato na tumatakip po doon sa libingan at empty na po yung tomb. Wala na po doon si Jesus. Okay? At nagbigay po siya ng napakagandang balita para po doon sa mga babae na titingin kung siya po ay naroon pa. So our world is desperately in need of some good news. Okay? Sabihin nga po natin, good news. Napaka-desperate na po ng mga tao ngayon na makarinig po ng good news. Actually, nung pong isang araw, usapang Facebook, nakakita po ako magro-roll back down ng 25 pesos ang diesel. Magsisimula po ng April 1. Grabe yung pala po, parang alam niyo na kung bakit magsisimula ng April 1, yung pala po ay April Fool's Day. Yan. So, gets na po natin yun. Lukuhan lang po pala. Pero kahit na lang lukuhan, minsan dahil we are desperate of hearing good news, minsan napapasaya din po tayo sandali. Pero ito po mga kapatid, good news po ito talaga. Okay? Gusto po natin makabasa ng good news.
Ito po, konkretong ebidensya ng good news po iyon. Talagang makikita po natin yung resurrection po ni Jesus. Ito po ay pinatututuhanan po ng banal na kasulatan. So what are we going to do with it? Ano po ang dapat po nating gawin sa magandang balita po na yan na atin pong tinanggap? Number one, the resurrection must be told. The resurrection must be told. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, dapat po ipinagsasabi po ito. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you. Ano po yung instruction po ng anghel dun po sa dalawang Mary na nandun po sa libingan para tingnan kung nabuhay nga ang Panginoong Hesus? Sabi po doon, then go quickly and tell his disciples. Alam po ninyo mga kapatid, yun po talaga ang mensahe po ng Pasko ng pagkabuhay. Go and tell. Sabihin nga po natin, go and tell. Humayo ka at sabihin mo. This is, sabihin po natin, responsibility for us. Nakafocus po ito sa responsibility ng mga taong nakaranas na po ng muling pagkabuhay ng atin pong Panginoon. Ang resurrection po ni Jesus ay hindi lang po proof na siya po ay buhay. Ito ay confirmation ng buong gospel message, yung mga inihula sa Kanya. At dito po, pinatunayan po yung resurrection ay pagpapatunay na tinanggap po ng atin pong Diyos Ama yung pong hain, yung sacrifice po ni Jesus Christ para po mabigyan po ng justification ang tao. At ito rin pong muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, tinalo na po niya ang kasalanan na nagdadala po sa atin sa kamatayan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Yung kamatayan po na tinutukoy po dito mga kapatid is separation from God. Tayo po ay nahiwalay po sa Diyos dahil po sa atin po mga kasalanan. Pero alam po ninyo, yung resurrection po na yan po ang naging dahilan para matalo po niya yung kamatayan. And binigyan din po tayo ng daan sa bagong buhay. There is a room, there is a chance for a new life because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. So kaya nga po, sabi po ng mga anghel, go and tell. Hindi lang ito para maranasan natin, kundi po para ipahayag. Kung naranasan po ninyo ang Panginoon, ibang buhay na nasa piling ng Panginoon, yung joy na meron po tayo in the presence of God, dapat po ipinagsasabi po ito. Okay? Yung empty tomb po mga kapatid, yung bakanting libingan, ito po ay simula ng atin pong misyon. He is risen. Hindi lamang po yan dapat sinasabi po natin sa mga tao. When you talk to someone, hindi lang po yan ang babanggitin natin, He is risen. Kundi, you know what kapatid, kaibigan, ano ang ibig sabihin sa iyo? Na siya ay nabuhay na muli. So dapat po ibigay po natin yan as a testimony na naranasan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And number 2 po mga kapatid, the resurrection must be shared with urgency. Sabihin nga po natin, urgency. Yung kanina, dapat pong ibahagi, that is our responsibility. Pero ito naman po, dapat gawin po natin sa higit na mas madaling panahon with urgency. Ang focus naman ito is about timing, okay? Yung isa, responsibility. Ito naman po, ang focus nito ay tungkol sa timing. Tayo po ay nagmamadali. Matthew 28:8, they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell his disciples. Di po ba sabi po doon sa unang verse 7, go quickly. Okay? Sinabi po doon
Mary Magdalene at doon po sa isa pang Mary, go quickly. Ginawa naman po kaagad nila. In verse 8, sabi, they departed quickly. Hindi, at pinakita kung gaano katulin kasi sabi, and ran to tell his disciples. Ang resurrection po ni Jesus ay hindi lamang po parang sabihin na po natin good news. It is urgent news. Ito po ay dapat po dagli-dagling na ipapahayag po sa iba. Alam po natin, maiksi lang po ang buhay ng tao. Dapat po, very alarming po sa atin yung mga timing, yung pagmamadali, yung urgency. Kasi po sa 2 Corinthians 6:2 sabi, now is the day of salvation. Ngayon na. This is the day of salvation. Hindi po bukas, not tomorrow, not the other day, not next week, not next month. Ngayon na po yan mga kapatid. Hindi po natin alam talaga ang buhay. Ang buhay ay maiksi, hindi po natin hawak ang oras po natin. Alam po ninyo, pang 21 years ko na po dito sa Cubao. Pero alam po ninyo, mga 6 years, nagpe-pray po ako na ma-sharean po yung ilan po nating mga kapitbahay po dito. Tapos po, ting bababa po ako dyan, yung pong bahay po na white, na a little from left to the left. Alam po ninyo, yung puting bahay po dyan, meron pong isang kababaihan na pagbaba ko ng sasakyan para buksan yung gate, nagkakatanguan po kami. Tapos sabi ko, sharean ko kaya ito. Tapos mo ng mga sumusunod, medyo ngumingiti na po siya sa akin. Diba? Mukhang nakikilala na po niya ako na mukhang isang mabait na tao naman. Mukhang mabait na tao naman ito. So, nagingitian na po kami. So, alam natin dito pag NCR, di ba? Ang tataas ng bakod, parang hindi talaga masyadong magkakakilala yung mga tao. So, sapat na po yung tanguan, ngiti, okay? Tapos, yun, medyo nag-hi hello na po kami. Tapos one time, baka ito na po yung go signal, binigyan po niya ako ng, yung prutas na parang, ano ba tawag doon? Yung parang mapula-pula. Yung pag biniyak mo, parang puti siya, tapos may, ano po? Pabahala na po kayo kung ano yan, ha? Kasi ganyan siya kalaki. Alam po ninyo kasi ang alam ko lang talaga saging. Saging lang po talaga ang alam ko. Kasi yan, pag nag-walking, tapos kailangan mo saging, kailangan mo talaga ng potassium. So binigyan niya ako niya. Sabi ko, ito na yung go signal. Talagang gusto ko siyang mabahaginan ng salita ng Panginoon. Tapos ready na ako. Inihanda ko na talaga yung sarili ko. Sabi ko, isang pagkakataon pa talagang makikiusap ako sa kanya. Baka pwedeng pumasok saglit. Meron lang akong i-share sa kanya. Pero hindi ko na po siya nakita. Sabi ko, ba't hindi ko na siya nakikita? Alam po ninyo, nung malaman ko, patay na po siya. Pero alam po ninyo, parang ilang linggo lang, parang ganun siya kalakas, nakikita ko. Hindi po natin alam at hindi po natin hawak ang buhay po ng tao. So kaya po, ang ginawa ng mga babae pong ito, sabi, they go quickly, they departed quickly, and they ran, and they tell the good news to the disciples. Tumakbo sila, okay? Pinakita po nila na nauunawaan po nila yung resurrection at hindi po sila nagdalawang isip, hindi po sila nagpaliban. So it talks about timing. Sabihin nga po natin, timing. Hindi po natin alam mga kapatid, no? Bakit po natin naririnig po natin ngayon? Kasi nga po, baka meron talaga tayong dapat bahaginan ng salita ng Diyos na sila man po ay makakilala po sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, pag nakilala po ng isang taong Panginoon, there's nothing to lose, everything to gain. Pag nakilala po natin ang God, wala pong talo. Puro gain po yan para po sa atin. So yung urgency po na ito, meron po yung action. Kung buhay si Jesus, kailangan po itong malaman kaagad-agad
ng mga tao, hindi po bukas. Mga taong nasa paligid natin, mga pamilya na atin pong mahal. So walang delayed sharing, hindi po natin dinidelay yung pagsunod po sa ating Panginoon. Number 3 na po na tayo. Number 3. Okay pa po ba kayo mga kapatid? Okay pa kayo? So number 3 na po tayo. Tatagal po ba kayo? Yan, salamat po sa Panginoon. Yung po mga mahilig mag-walking, matibay po talaga yan, no? Yan. Tawag yan. Okay pa po kayo. Number 3 po tayo. 25 po ito eh. 25. Okay lang po, okay lang. Yan, sige po. Number 3 po natin, the resurrection must produce disciple makers. The resurrection must produce disciple makers. Alam po ninyo, in layman's term, dapat naintindihan po natin no? Yung disciple makers po kasi, sa totoo lang, parang iniisip po natin, with regards to discipleship, pagka narinig po natin, masyadong religious, pero ang ibig sabihin lamang po niya, mga follower ni Jesus, mga tagasunod ng ating Panginoon na ready talaga, handa na mabago yung kanilang buhay at ma-adapt yung character po ng ating pong Panginoon. In Matthew 28:18-19, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang resurrection po mga kapatid ay nagpatunay na ang authority ay ibinigay na po lahat sa Panginoong Hesus. Sabi po niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. He laid down His life for us, pero alam po ninyo, nung mag-resurrect po siya, kinlaim na po niya lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya na. So may kapangyarihan siya para magligtas, may kapangyarihan siya para magpatawad, kaya po ang mga tao ay dapat po niya maging tagasunod. Ang utos niya ay hindi lang go, kundi make disciples of all nations. Ang theology po ng Great Commission, mga kapatid, ay tunay na bunga po ng resurrection. Hindi lang conversion, kundi transformation and reproduction, mga kapatid. Ito po ay nagre-reproduce po dapat. Hindi lang tayo ang nakaalam, kundi tayo ay binibili na ng Panginoon dahil nakilala mo ako. Go and make disciples of all nations. Ang focus po nito ay multiplication. Ang focus po nito ay result. Hindi po inutos sa atin na make converts. Go and make converts. Go and just invite them to the church. Pero alam po ninyo, when it comes to resurrection, sabi, go and make disciples of all nations. Tinuturuan po natin sila na ma-establish ang kanilang faith. Sila po ay magpatuloy, mabago ang kanilang buhay, matransform, at magamit din po sila para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Number 4, last na po ito. Number 4, the resurrection must be carried out with power and presence. The resurrection must be carried out with power and presence. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, dapat po ito ay may dalang kapangyarihan at nahundon din, nakikita po ng mga tao yung kanya pong presensya sa atin. In Matthew 28:20, sabi, I am with you always. Pagka po nagpagamit po tayo sa Panginoon and we begin to share the gospel to other people, to our friends and families, alam po ninyo, sabi po ng God, I am with you always. Sasamahan ko kayo. Sino yung sumasama sa atin? Si Jesus na meron pong authority. Sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Tapos sinabi niya, ako na may authority, sasamahan ko kayo. Okay? Imagine that mga kapatid, sinasamahan tayo nung Diyos na may otoridad, may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang focus po nito is about empowerment. Minsan po mga kapatid, ito po yung bagay na parang mahirap sa atin. Ang dali po nating i-share yung ibang mga bagay, but when it comes to spirituality, when it comes about our relationship to God, parang hiyang-hiya po tayo, no? Parang kiming-kimi po tayo.
ng pagsasalita sa iba about religious matters, parang nasasara ng atin po mga bibig. Meron po tayong fear, meron po tayong intimidation. But the fact na dapat po natin makita, sabi, I will be with you always. Ang resurrection po ni Jesus ay nagbigay po sa atin ng mission at nagbigay din po ito ng assurance ng kanya pong presensya. Dahil po siya ay buhay, hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Ang kanyang authority, kaakibat ng kanya pong presence ay pinangako po sa atin. Ang Great Commission o yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ito po ay hindi po sa sarili po nating kakayanan. Hello mga kapatid, hindi po sa kakayanan po natin. Ito po ay dahil sa kakayanan po at kapangyarihan po niya. Ano po ibig sabihin? Meron naman po talaga tayong gift. Pwede po tayong magsalita, we share God to other people. Pero alam po ninyo, yung para maniwala siya, para makonvince po siya, wala na po tayo doon no? Meron po tayong free will, meron po tayong sariling desisyon, pero ang Panginoon po nagko-convict sa tao. Once you share the gospel of God, na-share na po natin, nagawa na po natin yung part natin, but He is the one who works in people, at siya po talaga yung kumikilos sa kanila, at sila ang Panginoon ang gagawa para po sila ay makonvince, maniwala doon po sa atin pong sinasabi. So nahindiyan po yung kanyang authority. Hindi po natin kailangan maging expert, kahit simple lang. Pwede po nating ibahagi, mag-step out tayo in faith, kahit po medyo kinakabahan. Alam po natin, mapapabuti po yung isang tao na magkaroon ng personal na relasyon po sa atin pong Panginoon. Hindi po tayo perfect, pero gawin lang po nating available yung ating sarili para po ibahagi siya sa ibang mga tao. So nice ko po mga kapatid, tawagan po ulit ang ating worship team. Awitin po tayong awit. Isa po itong awit ng pagtugon din sa atin pong mensahe na napakinggan ngayon. Jesus is alive. Amen? Can you say amen to that? Jesus is alive. Amen? Okay. At ang resurrection is a living evidence that the mission continues. Nagpapatuloy po ito. And it is our responsibility to pass it on. Ito po yung atin pong pwedeng ibahagi po sa kanila. And because He is alive, He is not just a message to be shared. He is a Savior to be received. Siya po ay hindi lang mensahe na gusto po nating ibahagi, but He is a Savior to be received. Siya po ay dapat po nating tanggapin.